Okay, isang mabilis na update sa BTC. At nagkakaroon tayo ng ng push down dito at nagkakaroon tayo ng some sort of recovery after natin mag-push down. At itong box na to actually inaabangan ko tong level na to na magba-bounce tayo at itong level na to kapag in case na mag-bounce tayo ng malakas, may possibility na tapos na ang downside natin at baka magkaroon tayo ng some sort of higher high dito na may potential na paparating. Pero kapag sabihin natin itong move na to, pataas na to, some sort of corrective move ng malaking to or itong malakas sa push down na to, pwede tayo maka-expect kapag bumagsak tayo dito, magkakaroon tayo ng potential move hanggang dito sa ilalim na to, no? Dito sa some sort of white line na to or dito sa blue line na to, no? So basically dito lang sa dalawang to. Okay? So gusto ko lang pag-usapan yung potential na gagawin sa short term at possibly sa long term na rin. No? Meron tayong last video natin na pinag-usapan na medyo meron tayong pennant dito or some sort of symmetrical triangle. At ang kinakalabasan, yung warning ko, no, na kapag nagkaroon tayo ng break dito with low volume, titignan natin ha. So nag-break bullish siya, no? Break bullish, pero titignan natin ang volume natin. Walang volume. Ito, no? Walang volume. So congrats, no, kung napansin niyo to na magbe-breakout at kung naka-enter pa kayo dito kasi mapapansin natin meron tayong some sort of resistance diyan. Kung napansin niyo to nang hindi tumitingin sa videos ko, no? Congrats, no, at na-short nyo pa to siguro. So, ganun lang no, na kapag meron tayong some sort of symmetrical triangle na ganito at nasa weekend, so weekends to, no? Itong buong to, makikita nyo, Sunday, no? Sunday. Tapos, nag-break tayo ng some sort of Monday ng 1 a.m. Hindi pa, basically, hindi pa weekdays yun kasi ang start ng weekdays para sa BTC around around Monday 8 a.m. para sa atin, para sa PH, no? So nagkaroon tayo ng fake breakout, nag-retest lang dito, tapos nag-dump na tayo. Okay? So sa ngayon, meron tayong some sort of horizontal channel dito na ganyan, no? At nasa ilalim tayo sa ngayon. Kung titignan natin, nagre-retest tayo. Possible na may retest tayo dito, possible lang. Pero kung mapapansin natin yung volume, medyo tumataas ang bounce natin dito, no? So, itong bounce na to, medyo suportado ng volume ang pump. At ito rin, no, medyo suportado rin ang pump. So, possible na magkakaroon tayo ng move to the upside. At medyo tumataas yung probability, na pwede nating ma-break above tong area to. Okay? So, bakit tayo dito nag-bounce dito sa mga area to? So, papakita natin na mabilis, Punta tayo actually, burin lang natin ito saglit, yan. Tsaka ito. Tapos ito, di natin kailangan siguro, mamaya, baburahin natin mamaya yan. So, punta tayo ng 4 hours. Makikita natin ang volume medyo pataas sa bounce na to, okay? Medyo pataas sa bounce na to, So, medyo concerning para sa naka-short dito, no? Mga naka-short dito or naka-short dito sa mga area to. Or basically, kung dito nakapag-short kayo, no? Medyo concerning yun na mukhang meron tayong bounce. Maganda para sa bulls kakalabasan, no? At medyo goods ang mga nakapag-long dito kakalabasan, no? So, eto na, meron tayong some sort of move to the downside na kung bibilangin natin, meron tayong potential na ABC correction dito. Meron tayong A, meron tayong B, at meron tayong C. May possibility. Okay? Since meron tayong possibility ng ABC correction na ganun, islang natin ang volume saglit, titignan natin ang retracement nito mula sa ilalim hanggang sa taas. Ang target nito around 0.5 ang minimum. Umaabot minsan ng 618, pero sa push down nato di tayo umabot at most likely sa 0.5 lang, no? Kung actually titingin tayo sa daily, close above to. Close above, Close above. So, saan ko kaya nakuha tong box na to? I-extend ko lang to the left side. Ayun lang yun, Meron tayong daily closes dito. At meron tayong yung 26K. Nakalimutan ko nga lang kung saan ko nahanap tong 26K. Pero, kahit hindi natin hanapin sa ngayon kung
kung saan yung 26K mapapansin natin sa 4 hours or sa kahit sa daily man lang natin tignan, pares lang naman. Meron tayong parallel channel dito. Makikita nyo to, no? Igagalaw-galawin ko, uusog-usog ko. Yan, itong parallel channel natin na blue, Ctrl Z ko. Actually, burahin ko lang tong ano. Ctrl Z ko. Burahin ko tong fibs natin. Makikita natin, meron tayong midline dito. Mga dashed lines, no? Dashed lines. So, mapapansin natin, perfectly tayo nag-wick down dito. Perfectly rin tayong some sort of nagko-close above dito sa 26,250, no? 26,250. Yan, dito sa area to. Kasi meron tayong levels dito of some sort. Okay? So, ano kayong gagawin ng BTC? Ito yung medyo, kahit ako medyo napapaisip na ako dito in case na baka biglang bullish to, no? Kasi gusto ko makaride ng bullish move. Lahat naman tayo gusto makaride ng bullish move, no? So, kung titignan natin to actually sa weekly, burahin natin lahat ng drawings natin. Yan. May mga times tayo, or more like maraming times tayo na kapag nagbe-breakout tayo ng some sort of structure, nagkakaroon tayo ng consolidation. Basically after lang ng na break, no? So actually punta tayo ng 1 month kaya 1 month. Okay. So ito for example, no, meron tayo ditong some sort of makikita natin banda dito siguro. Parang ganyan. Tapos meron tayo dito sa susunod. Parang ganyan. Meron tayo susunod dito. Ganyan. At meron tayo susunod dito. Actually parang hindi natin sure kung ito o ito, no? Pero parang sabihin natin parang ganyan. Okay? So mapapansin natin, no, every time no na magkakaroon tayo ng some sort of break or more like babagsak tayo dito sa white line na to, then magbe-break tayo, retest. Pag-check natin sa weekly to, baka hindi natin makita sa weekly to, no? Kasi nagkaroon ng bagong kalokohan tong ano ba tawag dito? Tong trading view. Pero double check natin. No. Mapapansin natin, no, kung nasaan ang support. Ito, andi dito yung support. Hanggang sa ma-break natin, makikita natin ang resistance dito, resistance. Some sort of resistance, pullback, then breakout. Okay? Retest na masasabi, magbano to, babagsak tayo, ganun. At ang kinalabasan, nag-retest lang para sa push up, no? So naging kalabasan bullish yun, no? Bullish. Okay? Sumunod dito naman sa 2011, 2012, no? So tingin tayo sa sumunod na bear market. Meron tayong some sort of support dito, kakaroon tayong support dito, support, yan, hanggang sa ma-break. Retest, mapapansin natin, meron tayong resistance. Meron na naman tayong resistance. Hanggang sa ma-break natin, gagamitin natin as support, as retest. Then, actually, parang magre-retest pa ng isa pang beses, then push up na. Okay? So, mapapansin natin, dito sa mga area to, parang, parang delikado yung ang BTC sa ngayon, no? Kasi mapapansin natin, magkakaroon tayo ng break of market structure dito of some sort na pabagsak. Meron tayong low, meron tayong high, magkakaroon tayo bigla ng actually meron tayong isa pang low dito, tapos magkakaroon tayo ng higher high, low, higher low, kalabasan, at dun na lalabas ang bullish market structure. So may mga ganun na kapag na-confirm natin na meron tayong sumunod na low na ganito, some sort of of indication na may paparating na bullish market structure. Hindi natin sure kung bull market, pero sa nakikita natin sa data, sa at least dito sa weekly time frame, kahit sa monthly natin tignan, nakakita tayo ng bullish market structure. So ito for example, meron tayong low, meron tayong high, meron tayong lower low, meron tayong lower high, magkakaroon na naman tayo isa pang low dito, magkakaroon tayo ng higher high, higher low, meron na tayong some sort of break of market structure kasi na-break natin to. At potentially ito rin, potentially yan din. At ang kakalabasan,
magpo-push up tayo. Ganun din dun sa nakita natin sa right side, no? Pinakita ko lang yung left side para mas clear, no? So, ganun din dito. Actually, ito nga lang, mas malalim yung low, yung higher low niya, no? So, meron ulit tayo. Support, support, support. Maraming support. Hanggang sa na-break. At gumagawa tayo ng, ito may mini support nga lang dito, no? I mean, mini resistance pala. Mini resistance na gumagawa tayo ng some sort of ascending triangle. Okay? Nakapag-drawingan natin ng target yan, makikita natin kung nasan siya magla-landing, basically sa resistance lang. No? Diyan sa resistance mismo. Okay? So, nagkaroon tayo ng break. Makikita natin ang resistance ulit andi dito. Okay? Hanggang sa magko-consolidate tayo, break. Okay? So, marami-raming highs ang na-break nito. Meron tayo dito, at meron tayo dito. Okay? At mako-confirm natin na meron tayong bull market, or more like, hindi ko masasabi kung confirmation ng bull market, pero masasabi ko may confirmation tayo ng bullish market structure. Ay yung pinaka kailangan na wording, no? Kasi hindi natin masasabi, baka may mga times sa ganito lang no? Na meron tayong A, B, o sabihin natin paparating pang sing ganyan, pero mapapansin naman natin na A, B, C na rin to, no? Kulang to para masabi natin C wave to, no? Kulang. So makaka-expect tayo, lalo na kapag na-break niya, na nalagpasan niya tong area to, no? Yan. Pupush up dito, nalagpasan niya. Kaya makikita nyo ang daming wicks dito, no? Ang daming wicks. Kasi hindi pa sure ang market kung tutuloy ito pababa, no? Pero ay nga yung point ko, no? Makikita natin break, retest. Ito yung ano natin, yung some sort of push down natin dito, kung sa monthly to, no, makikita natin actually ang monthly close nito above ng white line na to, or basically netong some sort of level na to. Okay? So ngayon, gusto ko lang kayo mag-aware, etong part na to, hindi natin sure kung dito ba yan or dito ba yan. Okay? So dalawa to, dalawa. So actually lagyan natin ng dalawa. Yan. Hindi natin sure kung alin dyan ang pinakatama. Pero masasabi natin, kung ito ang titignan natin, hindi tayo nag-break above, or more like nag-break above tayo pero bumalik lang tayo sa ilalim. Okay? O ayusin natin to actually, no? Kung ayusin natin ito kasi yung tama, no? Dito yan, no? Ito yung makikita nyo tong weekly closes na to, or pwedeng dito, yan, dyan sa area yan. Mapapansin natin dito talaga yung tamang resistance. So basically, pwede natin masabi kung dito ang linya natin, bearish pa talaga tayo, no? Bearish pa talaga tayo until makita natin mag-breakout tayo. Pero sabihin natin kung andi dito na ang linya natin, na magkakaroon tayo ng push down, be-break natin tong meron tayong high, meron tayong low, meron tayong high, meron tayong lower low. Magkakaroon tayo ng some sort of higher high dito, higher low, higher high dito, higher low dito. Meron tayong some sort of bullish market structure dito. Ang problema lang, ito bang bullish market structure na to, kaya niya bang i-break above? No? Ayun yung pinakatanong. Okay, lalo na hindi natin sure kung dito ba dapat ang white line or dito ba dapat ang white line. Okay? So kung makikita natin dito, pwede rin natin drawing dito yung yung white line, no? Yan. Kaso nakikita naman natin nag-break naman, no? So meron din ba tayong ganong instances? Ito talaga yung level na kailangan natin bantayan, So dito meron ba? Pwede natin drawing yung linya banda dito. Yan, banda dyan. At ganun pa rin, no? Resistance pa rin siya hanggang sa ma-break natin, retest. Break, retest, pump. Nakakalabasan. So parehas lang rin naman na bullish to, no? Na magbe-break tayo. Dito pa meron. Sabihin natin, andi dito ba, no? Papansin din natin, retest, higher low, tapos push up, breakout, retest, then pump. Wala nang masyadong pullback. Ito na lang, maliliit na pullbacks na lang, no? Kalabasan.
So, ito yung mga tipong confirmation na ano no, na tipong malalakas na type of confirmation. Yan, ito yung mga malalakas na type of confirmation. Siguro meron din dito. O, ganun din no, malalakas na confirmation na kaso ito matagal nga lang to, no? So, etong galaw na to, hindi natin sure kung dito ba sa area to, no? Or dito. Sa ngayon, medyo hindi, control ko lang para mabalik ko lang yung mga drawing ko. Sa ngayon, pwede natin masabi, baka may paparating na bull market, no? Lalo na kung magre-retest tayo dito sa mga, or nakapag-retest na tayo, baka pwedeng nakapag-retest tayo kasi ito yung white line, no? Yan, zoom out ko, no? Itong blue line na to, or yung pink bar na to, ito, no? Yung blue line, ito, or yung pink bar na to, pwede natin masabi ayun ang breakout point. At nagre-retest lang tayo. Pero, gusto ko kayong maging aware na itong move na to, first time nangyari to sa BTC. Na 2 beses nag-retest. O, babalik tayo ng weekly Sa mga previous data, isang beses lang tayo nagre-retest. So, meron tayo some sort of, ganyan. Isang beses na retest, pump. Meron pa ba? Meron tayo dito. Banda dito, yan. Push up, isang beses na retest. Ito, siguro masasabi natin, baka dito pa yung retest. Pero hindi na siya nagkaroon pa ng pangalawang yung solid na same value, no, nagaganto, kaganyan, na letter M. Wala pa tayong nakitang ganon. Okay? So, meron tayong some sort of isang retest dito, or baka dito yung isang retest, then nag-pump, no? Sumunod dito naman. Isang retest lang rin to. Kung sabihin natin, ganito yung drawing natin, no? Ganito yung drawing. Actually, pataas to, no? O, pwede natin masabi, 2 yung retest na ito, no? Isang push down, tapos 1, 2, 3, 4, 5 papa-bullish market ng kalabasan, no? Tapos magko-correct ng konti. Or sabihin natin, baka dito pa lang yung first wave, no? Actually, dito pala yung first wave, second wave. At itong paparating na to some sort of third wave, fourth wave, no? Third wave, fourth wave, fifth wave. Or dito pala yung fifth wave, yan. Nakalabasan. So, itong point na to, no? Pwede natin masabi, okay, baka meron tayong double tap ng ilalim dito, pero hindi sure tipong kabukhan ng ginagawa natin na letter M. Okay? Letter M, So, babalik tayo dito. Hindi siya kamukha, no? Or more like, masyadong distinct tong galaw na to. Masyado tayong matagal nag-i-stay dito sa area to after natin makuha to. Okay? Masyadong matagal na nag-i-stay. So, ando dun yung bullishness. Ang problema lang, yung bullishness natin sa ngayon, parang may kakaiba. Hindi lang natin masabi. Pero, ay nga, kasi kahit ako, no, gusto ko rin maging bullish. Actually, kaya medyo pinag-uusapan natin to. Kasi para rin makita natin, in case na magbubull market tayo, makakapasok tayo dito sa mga area to. Kaso, hindi natin makita pa ang strength sa bulls. Okay? Hindi pa natin makita ng maayos. Kasi, every time na nagpo-push up tayo, makita nyo itong mga wicks na to sa taas. So, ang laki, no? Yan, ito rin mga malalaking wicks sa taas na baka nag-play out na. Pero itong mga to, hindi pa rin tayo nakakita ng bullishness sa ngayon. Okay? At sa 4 hours, nakakita tayo ng some sort of downtrend. Some sort of downtrend dito. Kasi, magkakaroon tayo ng break of market structure. So, yung pinag-uusapan natin mga few videos ago na in case na ma-break natin to tsaka ito, medyo magiging matinding bearish tayo doon. Medyo bearish siya kalabasan. Kasi nagkakaroon tayo ng confirmation of break ng bullish market structure dito. Okay? Kasi meron na tayong high, meron tayong low, meron tayong lower high, meron tayong lower low, at may potential na paparating na lower high. Okay?
So sa ngayon, sa short-term time frame, muapang bearish. Pero tatandaan nyo, may possibility na ABC correction na to. ABC correction. Then meron tayong 0.5 na possible na dito tayo nagbabounce or kung bakit ito ang bounce point natin. At ando doon din yung mga support na importante. Mukhang na-stuck tayo sa daily. Ayan, nakabalik tayo. Ito, meron tayong daily level dito na meron din tayong midline dito ng channel na to, no? Ng channel na to. Actually, alisin ko na tong puting to para mas malinaw. Yan, ng channel na yan. Pwede tayo bumagsak pa dito. Yan nga lang yung problema, no? Pwede pa tayo bumagsak. Lalo na kapag nagkakaroon tayo ng, ito, no? Babalik sa loob. Then, babagsak. No? Makakabalik doon sa ilalim. Makakabalik doon sa ilalim. Magpapump. No? Actually, alagpas pa. Alisin ko na itong puting ito, yan. Alisin ko na rin itong mga to. Yan. 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 Tsaka yan siguro. Pati ito. Yan. So, sa ngayon, medyo medyo hindi pa natin masabi kung bullish na ba or bearish pa rin ba. So, paano natin kaya maka-confirm na parang bearish pa tayo or bullish pa tayo? Actually, hindi natin sure yan, no? Hindi natin sure. Ang alam lang natin, meron tayong, ito hindi magandang sign to for the bulls. Hindi magandang sign to for the bulls na meron tayong double top. No, kung titignan natin yan sa previous na nangyari dito, meron din tayong double top dito. Double top. Na magpe-play out ba to ang tanong? Ito nag-play out, no? Nag-play out tong malaking double top na to kung pupunta natin sa breakout point dito banda, no? So check natin ganyan. Breakout point saan tayo nakarating? Exactly do sa ilalim. No, kung ayusin natin to, no? Ito yung breakdown point, yan. Exactly dun sa ilalim. Technical target reached, pwede na mag-pump. Nag-pump nga siya. Okay? So, ito bang move na to? Meron tayong neckline dito. Titignan natin yung height nito. Ayusin natin yung height natin, ha. Pinpoint natin dito talaga sa sa bandang gitna. Yan. Kung magbe-breakdown tayo, saan tayo makakarating? Dun sa swing low natin. Okay? Which is itong swing low na to, actually, meron tayong CME gap dyan. Itong area to, no? 21,100. Usog natin to the left side lang. Meron tayong CME gap dito sa area to. So, possible na pag bumagsak tayo dito, ito, buong lang, no? Meron tayong CME gap dito. Ang ginawa, finil. Then, nag-dump. Nabasan. So, ito, may possibility na bumagsak to hanggang dito sa mga area to. At doon tayo magiging bullish. Okay? Pwedeng mangyari yun, ha? Pwedeng mangyari. So, ito yung isa sa mga importanteng nakikita kung kailangan mapasukan na pwedeng DCA or pwedeng long or pwedeng hindi natin sure kung dito lang tayo o kung dito lang tayo. Okay? Kapag nag-lower low tayo, hindi magandang sign lalo yun. Kasi makaka-expect tayo ng lower targets na at least mga banda o magre-retest ng low natin na dito sa area to or baka yung 14K area. Okay? So gusto ko kayong maging aware na yung technical target ng double top na to itong CME gap na to. Okay? Kung babagsak tayo. Pero at the same time, meron tayong some sort of support or more like resistance na ginagawa natin support sa ngayon dito sa area to, no? Yan, dito sa area to. Okay? So, hanggang dito tayo above neto, medyo bullish pa tayo, medyo bullish. Hindi ko lang ganun ka-sure kung mag-hold to. Kasi maraming beses tayo nag-wick down, maraming beses tayo nag-wick down dito. Nag-show ng weakness yun kapag maraming beses natin natutusok itong some sort of level na to. So, for example, ito, natusok natin isang beses, bumagsak, tusok natin isa pang dalawang beses to, no? 1, 2, 3. Natusok natin, then nag-breakout tayo. Kasi parang yan, rat gaming sa Dota.
Kung naglalaro kayo ng MOBA games, mga rat gaming ang tawag sa pabalik-balik na atake sa tore. So ito pabalik-balik na atake sa resistance hanggang sa mabasag. Okay? So kailangan natin, masasabi ko, mag-ingat din sa mga area to. Lalo na ang DXY natin meron tayong some sort of confirmed breakout. Okay? So ang isa sa mga malalaking indication na meron tayong some sort of trend reversal kapag na-break natin to. Meron tayong some sort of confirmation kapag pati ito na-break natin. Okay? So, makikita natin, no, meron tayong high, meron tayong low, meron tayong maliit na high dito, magkakaroon tayo ng mas malaking move to the downside na third wave. Ito, third wave. Low, magkakaroon tayo ng lower high, magkakaroon tayo ng some sort of lower low, lower high, lower low. Mabe-break natin to. Itong pinakaunang maliit na to, high, higher low, higher high na paparating. So, meron tayong some sort of bullish market structure dito. Bullish market structure dito sa area yan, sa DXY. Kapag nagkakaroon tayo ng bullish market structure sa DXY, lalo na't na-break niya tong macro high na to, isa sa mga importanteng ma-break na highs para masabi natin meron tayong trend reversal. Hindi ko sinasabi yung trend reversal reversal na higher high, hindi meaning ganun agad yun. May possibility lang to na fifth wave tong paparating, no? May possibility rin lang rin na hanggang dito lang tayo sa mga area to kasi retracement lang to, basically reversal na corrective move lang ang gagawin, na magkakaroon tayo ng ABC ng ganyan. Then ang BTC most likely magpa-pump eventually dito sa mga gitna ng C wave or mga banda dito, no? Yan, banda dyan or banda dito kasi pabagsak na yan ang aalabasan. Okay? Pero kapag dito pa siya nakarating, kailangan natin mag-ingat sa BTC kasi may chance na mag-lower low ang BTC or mag-double bottom. At least man lang mag-double bottom ang aalabasan. Kasi may mga times na kapag fifth wave na paubos na ang lakas na ito. Ibig sabihin, palipat na ang mga smart money sa BTC or sa mga riskier assets. So ibig sabihin itong push up na to mga retail na lang or mga na late na natatakot pang mag-invest ng kakalabasan. Kung ito ang pupuntahan. Okay? So babalik tayo ng BTC. So nakakita tayo ng push up sa DXY. Anong ginagawa ng BTC sa ngayon? Nagpo-push down, no? Nagpo-push down. Na most likely simula pa dito sa mga taas na ito na nakakita ng some sort of, actually testing nga natin kung pwede natin mailapag ang DXY new price scale. Hindi, actually tama tayo, no? Teka lang, testing lang natin, idagdag, no, para lang makita natin new price scale. So, papansin natin, ang DXY, almost parang parang reverse correlated sa BTC. So, makikita natin dito, nag-double bottom ang DXY natin dito. Double bottom. Yan, double bottom. At ang kakalabasan nito, magiging bullish ang market neto kasi may isip netong mga tao dito, humihina ang DXY kasi matinding dump to, no? Hindi siya agad-agad nagbibigay ng indication na etong pagbagsak na to magpa-pump agad to, nagpa-pump na ganun. Ang kakalabasan nito, etong part na to, top ng DXY, dito pa lang mababasa ng market yan, or more like dito pa lang iisipin ng market, okay, magkakaroon tayo ng pabagsak na move. So ang kakalabasan, dito tayo magpa-pump. Delayed ang reaction ng BTC sa gagawin ng DXY madalas. Okay? So ito, for example, nagpa-pump yung DXY, magdadump yung BTC, pero hindi agad-agad nagdadump ang
ang BTC sa makikita natin. Uusog natin dito yan. Yan. Hindi agad-agad nagdadump ng matindi, no? So, ito, uptrend pa to, pero dito pa siya bumagsak, no? Dito pa siya bumagsak. Dito sa area to, no? Then, mapapansin ng mga tao dyan, merong weakness sa DXY, ascending channel of some sort. Ascending channel. No? Ayusin pa natin na ganyan natin. Ayusin natin yan. Ascending channel of some sort. So, ibig sabihin, habang nagpapampa to, nakikita ng mga tao na may paparating na weakness sa DXY. So, kinakalabasan, nagkakaroon tayo ng reaction hanggang sa magkakaroon tayo ng konting dump dito. Then, makikita natin kung saan yung pinakamalaking drop at kung saan yung pinakamalaking pump. Okay? Ito yung DXY, ito ang BTC. Okay? So, ang sumunod dito, makikita natin, double bottom dito. So, ito, no, isang indication, ito, no, nagpapump na to, no, nagpapump na, pero nagpapump pa rin ang BTC. Pero, mapapansin natin, meron tayong wave counts dito na 1, 2, 3, 4, 5. Exactly dito sa first wave ng DXY na 1, 2, baka ito pa lang yung 3, baka ito pa lang yung 4, baka ito pa yung 5. Okay? Hindi natin sure yung paparating na galaw ng DXY Pero, ayun nga, yung top neto, nakita ng mga tao na mukhang magre-reversal ang DXY. Mukhang magre-reversal. So, ang gagawin, magda-dump. Pre-dump na agad. So, nakita ng mga tao, bumabagsak pa rin ang DXY. Uy, baka maglo-lower low na naman to. Nagpump ulit. Nagpump. Pero makikita na naman ng mga tao, okay, medyo nagbe-break tayo ng mga key resistance. Key resistance, break. Makikita natin, nagda-dump, no? Sa kakalabasan, babagsak na naman dito. Akala ng mga tao, magda-dump na naman ang DXY, magpapump ang BTC, hanggang sa na-break natin ang mga mas importanteng resistances. Okay? So, nung na-break natin yung mga importanteng resistances, anong ginawa ng BTC? Nag-top tayo dito. Hanggang sa dire-diretso ang bagsak natin. Okay? So, Ctrl-Z ko lang. Yan, teka lang actually, bago natin end yung video kasi may nagpapatanong sa akin, no? Wait lang, babasahin ko lang sa Facebook saglit. Hindi ko pwede buksan dito ano tawag dito sa recording natin mga logic sa mga indicator or patterns like divergence. Sige, isang mabilis na logic reasoning or something na explanation mamaya. Pero ito mapapansin natin saan masyado kasi malaki tong DXY ito dito ba? Ayun. Yan. So, mapapansin natin, saan tayo nag-top sa DXY ngayon? Dito tayo nag-top actually, no? Dito tayo nag-top. Nung nakakita ng weakness, so, mapapansin nyo, no? Hindi sa top or bottom ng DXY gumagalaw ang BTC. Gumagalaw ang BTC sa weakness. Sa weakness ng bullishness ng DXY na ganito, meron tong, weakness. Weakness, ang kakalabasan. Dito gagalaw ang BTC na opposite na move. So kapag nag-dump to, magpapump ang BTC. Okay? Ganon din dito, makikita natin sa weakness sa lower high. Lower high, push down. At ang kinakalabasan, magpapump ang BTC. Okay? So sa ngayon, anong nakikita natin? Paano ko ba iuusog to? Nakaharang kasi, no? Excuse me. Tapos palakayin natin. Hindi ko ba pwede usog to? Ayun pala, pwede ko pala iusog. Yan, so ano makikita natin ngayon? Meron tayong, tignan natin meron tayong some sort of high dito sa galaw na to, tapos meron din tayong lower low dito. Nagkaroon tayo ng mas malaking lower low dito
sa area to. Pero nung nag-push up ang BTC, mapapansin natin bumabagsak din ang ang nag-push up ang DXY, nag-push down rin ang BTC. Okay? So makakita tayo ng some sort of dito, no, kahinaan ng trend dito kasi makikita natin descending channel to, no? Descending channel, or sabihin natin, pwede natin masabi some sort of falling wedge siguro, o baka sabihin natin ano lang yan, o basta meron tayong some sort of break dito, or more like some sort of weakness sa pag-drop ng DXY. Weakness sa pag-drop ng DXY, anong sinasabi ko kapag gumagalaw ang BTC? Gumagalaw ang BTC sa weakness ng DXY, no? So ang weakness nito, weakness sa pag-dump, no? So makakita tayo ng weakness sa pag-pump ng BTC. Then kakalabasan, magbe-breakdown possibly. So etong move na to nag-show ng strength sa bulls, okay? Nag-show ng strength sa bulls. Kapag ganito na nag-show ng strength sa bulls, or maraming tao lumilipat ng DXY, ibig sabihin risk off. Okay? Risk off, ha. Meaning gusto lang ng mga tao nakalapag ang pera nila nasa isang tabi lang, or binabangko, or kahit saan mang lugar, no? Basta't hindi naka-invest sa riskier assets like stock market or cryptocurrency. Okay? Most likely, ang kakalabasan, babagsak ang cryptocurrency. Hindi natin sure, pero pwedeng mangyari yon according sa data ng DXY, no? Na mag-show ng weakness dito, mag-show ng weakness na ayaw bumagsak ng malalakihan, ganyan. At pa-curve na tong downtrend niya. Ibig sabihin, meron tong paparating na katapusan ng downtrend. At ginagawa ng BTC habang patapos ang downtrend, nagda-dump na dito. Hindi pa tayo nagbe-break dito, no? Hindi pa tayo nagbe-break dito, showing weakness na dito, pero nagda-dump na yung BTC. Okay? So ganun mag-react ang BTC sa DXY. Okay? So ay lang siguro update natin sa DXY, at ano pa ba? Ay lang gusto ko lang kayo maging aware, no, na ang DXY malakas-lakas ang move, no? Malakas-lakas ang move. Na pwedeng maka-apekto yan sa BTC. Control Z ko lang to saglit, ha. At last one bago natin i-end ng video. So mabilis na explanation lang sa kung bakit or anong logic behind ng mga divergences or mga pattern trading, no? So ito for example, no, ito sabihin natin meron tayong diba? Meron tayong descending channel dito. Kapag may descending channel dito sa part na to, at meron tayong some sort of uptrend, ang pinaka primary trend natin uptrend, kakalabasan, no? At kung gumaganto-ganto lang ang move dito, ang pinaka-logic behind dyan, itong mga nakabili dito sa mga part na to, nagte-take profit lang dito, pero merong mga nakabiling long-term holders dito, longer term holders na hindi nagbebenta ng mga nabili nila dito sa part na to, hindi nagbebenta dito sa area to. So, ang kakalabasan, magkakaroon to ng sell-off na maliliit, push up kasi gusto pang makabalik gusto pang magdagdag, sell-off, makadagdag ulit, hanggang sa wala nang masyadong nagsi-sell off dito sa mga area to. So, yung iba doon, no, lang, actually basic lang. So, meron ding merong mga ascending triangle na ganito, some sort of ascending triangle na pattern trading, ascending triangle na ganyan. Ang meaning lang nito, kapag may ascending triangle, hindi na masyadong bumabagsak ang price natin sa lower targets, or hindi tayo lower low dito, at puro meron tayong some sort of resistance dito na in case na mag-breakout, lalakas bigla yung push, kasi ang kakalabasan, no, ayaw maiwanan ng mga tao sa higher prices, so bibili sila ditong malaki. At ang kakalabasan, mas marami ang nagko-convert from bearish to bullish dito, kasi mapapansin natin, no, magpo-push up, babagsak,
magkakaroon ng some sort of double bottom dito, pero hindi pa rin niya mai-push down ang price, no? Hindi pa rin niya mai-push down ang price. Ibig sabihin, mas maraming interesado sa mga levels na to, at ang kaalabasan hanggat makarating tayo dito sa mga area to. So ganito ang basic knowledge sa or basic logic sa ascending triangle. Ganito ang pinaka-itsura ng mas maayos na ascending triangle, no? Meron tayong downtrend dito, or sabihin na kahit uptrend, no? Kahit alin dyan, no? Push up ng ganyan. Ang natin, ang price natin nako-compress hanggang sa maraming magiging interesado sa compression part na yon. Na kapag nagkaroon ng breakout dito, syempre ayaw mo bumili ng mas mahal pa sa mga susunod pang prices dito. Ayaw mo bumili. So ang gagawin mo, mag-pay preemptive buy ka dito sa mga area to. Ganon din ang iniisip ng ibang tao diyan. Hanggang sa syempre maraming bibili, no? Mukhang kasi makikita natin, malakas ang buyers. Mahina ang sellers kasi pare-pares dito na pupunta. Yung rat gaming na sinasabi ko, binubutas hanggang sa mauubusan ng sellers dito. Okay? So ang kalabasan, kapag naubusan ng sellers dito, ano mangyayari? Magpa-pump yung price. So ayaw mong maiwan dito sa pump na to, no? Ayaw mong maiwan kasi magmamahal yung presyo kapag gusto mong bumili dito sa mga area to. Pag nag-pump dito, ganyan, kakalabasan, no? So ganun din dito yan. Kaya tayo nagkakaroon ng explosive move dito kasi maraming gusto makapasok bago magkaroon ng move to the upside. Okay? So, may mga other divergence. So, last one na siguro to kasi nakalimutan ko i-point out. So, ito for example, may divergence tayo dito. Ito, meron tayong bullish divergence. Ang logic ng bullish divergence kapag nagkakaroon tayo ng regular bullish divergence to, regular. Ang regular bullish divergence madalas bullish reversal move to. Okay? Reversal pattern to na may times na pag nag-confirm siya, meron siyang some sort of galaw. Okay? So, ano nga pala, pinapatanong kasi sa akin itong mga nanonood sa atin, si Chapet, no? So, ito, kapag nagkakaroon tayo ng push down dito, nang tumataas ang RSI natin, nagkaroon tayo ng lower low dito, nang tumataas ang RSI, ang pagtaas ng RSI, indication na lumalakas ang bullish market or ang mga bulls. Lumalakas ang mga bulls. Pero bakit tayo nag-lower low? Kasi itong push down na to, ito ang last na energy, last push ng mga bears para magkaroon ng some sort, sabihin natin, yung last sell off ang kalabasan, no, na ayaw nang pumasok ng mga tao. At meron ng mga some sort of bumibili dito sa mga area to, no, dito sa mga area to. Pero hindi siya perfect, no, hindi perfect ang market. Hindi perfect ang market, pwedeng mag-lower low to. Kapag nag-lower low na ganito, doon papasok yung mas malalaking interest, hindi interest, demand, interesadong mga taong bumili dito sa lower prices na to. Ang RSI natin nagsasuggest na malakas ang buying power at eventually magre-reverse. So kapag nakakita kayo ng ganto, nakakita kayo ng lower low at higher low sa RSI, ang meaning yan, bullish divergence, at lumalakas ang buying power ng mga bulls. Lumalakas ang buying power. Ito ang relative strength index, no? Kaya natin sinasabi na relative strength index, ang buying power at ang selling power ng mga traders. Ito ang selling power, ito ang buying power. So actually parang parehas lang yan, no? Na kapag nasa ilalim tayo, lalakas ang potential na buying power. Pero pwede natin masabi rin na for example, etong mga area to, no, pwede natin masabi na since mahal na ang prices dito, pwede natin ma-expect na na nababagsak pero nag-higher high pa, no? Nag-higher high pa. May mga ganong nangyayari, no? Dito rin natin makikita yung bearish divergence.
bearish divergence. Na reversal pattern to the downside naman. Mapapansin natin, meron tayong higher high na last push ng mga bulls. Ito, last push ng mga bulls. Pero makikita natin ang RSI natin humihina. Nagkakaroon ng weakness ang bulls, or more like nagkakaroon ng strength ang bears. Okay? So, last push ng bulls, pero makikita natin lumalakas ang strength ng bears. At ang kakalabasan, magre-reverse to the downside. So, nag-reverse to the downside nga tayo, pero yung reversal nito, reversal na corrective move. Okay? 0.5. 0.5. Okay? So, ang logic behind nun, ang RSI tagasabi na may paparating na, or more like nagsasabi kung malakas ba yung current price or mahina ba ang current price. So, ang kinakalabasan, no, ang mga tao dito sa area to, may nakaabang ng mga some sort of selling order dyan, or sell order. Dito, meron ng mga nag-aabang na buy order. Okay? Kaya tayo nagkakaroon ng mga bullish divergence, bearish divergence. Okay? So, napaka-tutorial tayo na konti. Pero, yun nga, eto gusto ko kayo maging aware dito sa point na to, no, na pwedeng maging bullish to. Ang problema lang, no, medyo hindi to yung parang dating data nagkakaroon tayo ng letter M na ganito. Double top. Ito, double top. At maraming retest sa ilalim. Wala pa tayong nakitang ganun na napakaraming retest, at wala pa tayong nakitang double top na klaseng pa-bull market, no? Wala pa tayong nakitang ganun. So, ito, may possibility na mag-low dito, mag-lower low dito, pero may possibility mag-hold dito, at dito tayo pwede makapasok sa mga area to. Okay? So, ayun siguro update natin. Ingat tayo sa DXY, no? Ingat tayo sa DXY na nagpapump ng malakas ang DXY. Ang FA natin medyo bearish, no? Kasi mapapansin natin meron pang isa pang potential na rate hike si Jerome Powell, at napakahaba na mataas ang Fed rate natin up until next year. So, pwede tayo maka-expect ng choppiness sa market, pwede tayo maka-expect ng baka may bagsak pa to, or final flush out, second scare kumbaga na mga traders, yung mga masasabi ko, mga anong tawag dito, mga paper hands, mga weak hands, pwedeng matakot dito, at possible sa tingin ko lang, tumataas yung probability na na meron tayong some sort of higher low dito. Kahit kahit ang bias ko medyo or more on bearish ako, medyo nabibigyan ako ng idea na baka meron tayong higher low dito. Kasi sa DXY, no? Sa DXY, for example, napapahaba na naman to, no? For example, sa DXY, sa weakness tayo makakita, no? Sa weakness tayo makakita ng galaw ng BTC. Pero hindi natin makita ang BTC na, or may times na ang BTC hindi na lower low or nag-higher high sa mga weakness, no? Kaya nakakalabasan, nauuna ang BTC, or nauna ba ang BTC? Kasi kung fifth wave to, no, ending structure to, at babagsak to, at magkakaroon tayo ng happy day sa BTC. Kapag gano'n, kahit dito tayo, or kung dito tayo, weakness pa rin to, eto weakness pa rin to, kasi eto na yung final na move, or pwede rin ito yung final na move, no? Kapag ganito, either dito sa dalawang to, may chance na baka double bottom lang ang gawin ng BTC. Pwede rin naman mag lower low, pero yung lower low niya hindi ganun kasaklap. Okay? Hindi ganun kasaklap ang lower low na BTC sa naiisip ko. Kung fifth wave tayo. Pag C wave naman, highly likely na ang BTC higher low ang gagawin natin. Okay? So etong fifth wave ng DXY, kung mag-grip papuntang fifth wave talaga,
hindi ko masasabing high chance na mag-lower low tayo sa BTC. Pwede mag-double bottom lang to. Pero may chance na mag-lower low. Okay? So, ayun lang siguro update natin. Ingat tayo dito sa DXY at ingat tayo sa trade sa BTC. At in case na bumagsak tayo ng, actually, tignan lang natin ng saglit. Ito no, kung bumagsak tayo below ng 26k, midline to ng midline to ng channel natin na ganito. Pwede tayo maka-expect ng bandang 25,250 dito sa area to, no? 25,250. At kung mag-break pa, doon na yung part na pwede tayo mag 20k ulit. Okay? So, ayun lang siguro update natin. Ingat trades at GG's boys.